Okay, I'm back. Let us pray first. Father God, in Jesus' mighty name, we ask you to heal us, especially our souls. For your glory, amen. Okay, so, sa totoo lang, wala talaga akong plano magturo ngayon o magbigay nitong sharing na to. Kaya nga gusto ko yung spirituality ng Antioch. Kasi kinuha yun dun sa Acts of the Apostles, sa mga new Christians. Para sa akin, yun ang pinaka-ideal na approach to really be close with God. Kasi hindi ka tinuturuan eh. Kinukwentuhan ka. Kaya nga sila tinawag na witnesses. Na-experience nila, nakita nila, naramdaman nila si Lord. So, ikukwento mo lang kung ano yung nangyari sa'yo. Witness yun. Tinatayuan nila yun at binibigay nila ang buhay nila para doon. At di ba nga, itong sharing na to has caused my reputation. But I don't care. I have done it for the Lord. I want you to know that the Lord Jesus is real. And He's the only one who loves you the way He loves you. Yung hindi lang pang material, hindi lang sa mundong to, kundi tinitingnan ka niya kompleto. Remember, He created you. And besides creating you, He saved you. Nanay mo ba nagpakamatay para sa'yo? Oo, halos mamatay siya nung pinapanganak ka niya. Pero there was no intention of giving her life na tipong, Lord, wag mo na akong buhayin pagkatapos kong isilang ang batang to. Hindi! Kaya ka nga niya inanak is gusto niya na magandang buhay eh. Gusto niya na masayang buhay, gusto niya na kumpletong buhay. Pero si Kristo hindi. Hindi siya dumating sa mundong ito para makumpleto yung buhay niya. Sabi niya, gusto ko magkaroon ng career. Gusto kong magkaroon ng meaning ang buhay ko. So, gusto ko maraming servants. Hindi. He came to serve. And He serves us by, first and foremost, healing us. Yung uso ngayon, yung mental health cases na madaming nakakasayad. Pag hinukay mong maigi, saan nanggagaling yun? Doon yung sa soul nila. Kasi yung soul, it's uniquely made wherein hindi ka mabubuo or hindi ka buo kung hindi ka siguradong valued ka at mahal ka. So pag nireject ka, you get broken-hearted. Iba ang feeling ng rejection. Nababasag ka sa loob. Parang nagdududa ka kung mahalaga ka o hindi. Kaya karamihan ng mga basag na tao is competitive. Parang laging nakikipag-kompetisyon. Kinakalangan. Talo ko sila, kinakalangan. Angat ako sa lahat, kinakalangan. Makuha ko lahat, kinakalangan. Celebrity ang aking image. Ikamamatay nila pag sila'y napintasan. Sa loob nila, para silang namamatay pag sinabihan mo ng, ganda nga sana ng legs, pango naman. Wala na, basag na yun. Pag nakarating sa kanya. So, igugugol niya lahat ng pera niya, maayos lang niya yung ilong niya. Akala niya, yung ilong niya ang kukumpleto sa kanya. Diba? That's a fallacy. Kaya importante mag-aral ng logic. Mahalaga na merong kang kagalingan. At saka alam mo ba, in the spiritual reality, yung mga nabasag at nabuo ni God, mas matibay yun kaysa mga hindi nabasag. Kasi invincible na yun. Hindi mo na masusukat ang lakas nun.
Kasi wala nang fear yun eh. Yung parang tipong, binuo ako ulit ni Lord. Paano mo ako babasagin? Pango? Wala ka lang taste. Kasi si Lord, ang taste niyan is very diverse. Pag nakakita ka ba ng ibon na parang walang buntot, yung parang very short siya, pangit ba yon? Hindi. Hindi mo inanalyze yung reason but, but bakit yung ibon na yon was designed like that? A lot of times, it's because of their environment. Kung saan nilagay ni Lord yung ibon, yung features niya is naka-design for that place. Di ba? So, pag kinukay mo, kaya nga importante ang knowledge eh. Kahit sa Bible nakasulat, I am losing my people because of ignorance. Ibig sabihin, madaming napupunta sa baba dahil sa katangahan, walang alam. Walang alam. Di ba pag walang alam, ano nangyayari sa kusina? Napuputo ka ng mantika. Ay, hindi joke ang alam na, yung bangos, pag nagprito ka nun, tapos naputukan ka ng mantika nun. Kung hindi ka marunong knowledge na naman. Madaling ayusin yun, Colgate lang yun, toothpaste lang, ipahid mo. Bukas wala na yun, pero kung hahayaan mo lang, magkakaroon ka ng parang masa-masa na, what do you call this? I forgot the exact term. So, magkakaroon ka ng parang paso. May peklat yun. Ayaw nga na, lalo na kung sa mukha pupunta. So, I suggest, kung hindi mo alam magprito ng bangos, aralin mo sa YouTube. Lalagyan mo lang ng konting flour, mix with cornstarch. Pagulungin mo dun yung isda, hindi na yung puputok. Ang simple, di ba? Knowledge. Ang daming tao, lalo na dito. Minsan naiinis nga ako sa sitwasyon dito kasi sobrang laki ng budget para sa mental health. Samantalang ang kailangan lang naman nila ay recollection or retreat from an anointed person. 3 gabi lang yun, tanggal yung brokenness nun kasi si Holy Spirit ang aayos sa'yo eh. Kaya nga kita mo yung ginagamit na term ni Lord, born again. Hindi nangyari. Hindi nangyari in your spirit ang mga nangyari sa'yo in your soul. So, ang gagawin lang ni God para makarecover ka kagad dyan sa mental health problem mo, i-activate niya yung spirit mo and parang hindi nangyari kung ano nangyari sa soul. Automatically, mahihil yung soul mo. Diba? Alam niyo yung nangyari sa akin? Am I affected? No. Kasi, papasukan ka niya ng wisdom eh. Yung nangyari sa'yo is hindi nangyari sa spirit mo. And I will take over. I-heal kita sa memory na yon. Pag naalala mo yon, may isip mo, well, I learned from that. Matutulungan ko ngayon lahat ng nakadanas nun. So, it's even a good thing. Pero yung pain, wala ka na nun. Regrets, wala ka na nun. Ang dating nga para kang soldier na nabaril. Pagyayabang mo pa yung peklat mo eh. Itong tama na to, sa Vietnam to. Ito naman, alam mo to, sa North Korea to. Pagdating mga sa heaven, ang tatanungin sa'yo where are your wounds? Yung gusto magkaroon ng corona? Hindi ka pwede magkaroon ng mataas na corona doon kung wala ka sugat. Papakita mo yon. Diba? Nasaan yung mga sugat? Dadalhin mo nga yung memories mo sa soul mo at may reward yon. Yung tipong, ito Lord, nakita mo itong malalalim na sugat na to, nakuha ko to sa pamilya ko. Kasi yung pamilya ko talaga, may favoritism. O kaya mukhang pera. Kaya nagkasugat-sugat yung soul ko. I was treated badly, pero finorgive ko. Kasi ang totoong magulang ko, ikaw. Di ba napakadali? Kunyari, hindi ka nagkaroon ng ama. Heartbroken ka from childhood hanggang sa tumanda ka, naaapektuhan pati relationship mo tsaka marriage mo kasi there's this longing in your heart for that father. Samantalang, ang solusyon doon is, tatanggapin mo lang kung sino talaga yung father mo, si God. Ikiklaim mo lang, Father God, be my father.
at all times while I'm here. Because in the end, I'm going to meet you and you're my real father. No one is fatherless pag meron kang faith kay God. Ang sagot nga lahat si Jesus eh. Ano ba yung isa sa mga title niya pag binasa mo yung prophecy tungkol sa kanya? Tinawag siyang Prince of Peace and Everlasting Father. Eh, bakit tinawag siyang Everlasting Father? Kasi He is one with the Father and is going to give you that Father touch, that Father providence. Mo, Father's providence. Paano ba yung tatay ko nga malaki nagawa nun kung bakit ako naging driven eh. Kung ba't gusto ko ng good life. Tanda ko yun, pumupunta kami doon dati meron pang Magnolia House. Yung ice cream layered, iba-iba kulay, tapos meron siyang yung fruit doon sa pinakaibabaw. Ang feeling ko doon talagang pinaka-fancy na pagkain na pagbata ka hindi mo alam yung mga presyo, pero dahil sa appearance, parang ang feeling mo, pagkain pang mayaman yan. At yung baso niya, yung sobrang taas, tapos parang stem, meron siyang, kung tawagin parang footed. So, ayoko ng normal na baso. Alam mo ba yon? Kaya nag-aaway kami ng nanay ko. Kasi katwiran niya, nasa Cavite lang tayo pagkatapos yung inuman natin, water goblet. Katwiran ko, hindi naman porket mayaman ka, wala ka ng lifestyle. I mean, hindi porket hindi ka mayaman is wala ka ng lifestyle. Ang lifestyle, walang pinipili yan. Depende yan sa education mo. So gusto ko uminom sa STEM glasses eh. Gusto ko ng water goblet. Para feeling ko nasa Europe ako all the time. Magkano lang naman ang 4 na piraso sa Shoemart? 25 pesos. I can afford that. At kung mabasag siya, palitan ko. Galit na galit ang nanay ko sa ganun eh. Yung mga treatment na papalitan ko. Ayaw niya yun. Gusto niya pag binili yung gamit, hanggang sa kamatayan yun ang gamit mo. Kaya nagalit ako. Sige, bibili ako ng baso na, yung mga baso sa karinderya, yung ginagamit sa karinderya, yung sobrang kapal, pati doon, umiinom sila ng kape. Talagang bumili ako noon. Pero yung para sa akin, water goblet. Di ba? Hindi pa rin siya natuwa kasi may water goblet pa rin. Bumili ka nga ng basong pang mahirap. Pero para sa akin yon, tapos yung sa'yo water goblet. Katwiran ko may lifestyle ako eh. Tatay ko nagpasok sa utak ko niyan na hindi kinakalang mayaman ka to get the best thing in life. Diba? Madalas may mga promo sa Hong Kong, 2,000 pesos lang. Kung matyaga ka talaga. Meron pa nga ako tinundaang linya eh. Kaya lahat nakukuha ko. You attract what you respect. Diba? Hindi ko alam sa New Agers yan. Kaso hindi ako tinatabla ng New Age curse. Kasi lahat ng action ko para kay God eh. Talaga naman you attract what you respect eh. Kaya nga gusto ni God, pag si God ang center ng buhay mo, everything good. And, what they call this, comforting and beautiful, ina-attract mo yun. Kaya pagka in poverty ka, tapos very close ka kay God, pero na lang kung choice mo. Kita mo naman ang naging problema ni Saint Francis. Karamihan sa mga milyonaryong namamatay during his time, 12th century, is dinodonate sa Franciscan yung mga properties nila. So, naiinis si Saint Francis kasi yung mayaman sila. Kaso ganun talaga ang consequence ng faith. Kasi heaven is not poor. So, except na lang, kaya ang ginawa niya, yun, pumunta siya sa seclusion, pumunta siya doon sa mga cave. Ayoko ng riches, kasi ang riches ko si God. At tuwing sasabihin niya o gagawin niya yun, kasi iba na nga yung values niya. Nakakakita na siya ng seraphim, imagine. Ang seraphim, nasa throne of God yan. At pag yan ang nagpakita sa'yo, wala ka nang hanapin pa. Nasa iyo na lahat. Anong nasa iyo na lahat? Meron ka ng power. You can multiply yourself. I think St. Francis is all the time nasa heaven yung spirit. Kaya hindi na siya na-attract sa earth. Wala pa ako sa level na yan. Pero plano kong pumunta sa level na yan pagka kunyari
Kung kunyari na byuda ako, or mag-isa na lang ako, or matanda ako, or basta, kasi, ewan ko ba, attracted ako sa monasticism, yung mag-isa ka lang. Lalo na yung nagdadasal ka madaling araw, mga 3 o'clock in the morning hanggang 6 o'clock. Diyos ko po, nagpaparamdam si Lord dyan. Saan na tayo napunta? Healing of your soul. Napakadali niyan. Gagamitin mo lang yung pangalan niya. In Jesus' name, I ask, Father God, and by His holy blood, that you give me, that you repair my soul, or give me a new soul. Fix me, Lord. Tapos basahin mo yung Psalm 23, because it says there, the Lord will heal your soul. If the soul is invincible, hindi nasisira, bakit may prayer si David na ganon? That the Lord will heal his soul. So, nababasag siya. Diba? Pagka basag ang soul mo, kahit nasa 5-star restaurant ka, wala kang gana. Paano ka magiging masaya nun? Kunyari, namatayan ka, excited ka bang kumain? Iniwan ka ng asawa mo, tuntua ka ba? Tuntua ka ba manood ng sine? Naalala ko nun. Nakipag, tawag dito, wala na akong relasyon dun sa ex ko. Ako nga yung pinrake eh. Tutuntua ako, binrake niya ako. Kasi pinrake ko kay Lord yun eh. Kung hindi siya para sa akin, kunin mo siya. Kaya nung nakikipag-break siya, sa totoo lang, I'm fine. Siyempre may konting kurot yun. Kasi, babae ka, binibreak ka ng lalaki. Di ba parang, ay, hindi na mahaba ang hair ko. Pero in my heart of heart, I was thanking God. Kasi gusto ko talagang hindi mag-asawa. I want to give my all to God. Kaya nga, perfect tong binigay niyo sa akin eh. Kasi, tong asawa ko, parang wala ako asawa. Masyado akong free. Do everything yung... Nerdy nga! Nerdy! Kahit kumain together, parang ayaw. Kasi, hindi mo na matanggal dun sa kanyang libro or sa kanyang computer. Kaya lang, pag ako nagsalita, ganyan ha? Gusto mo kakain na lang ako sa labas? Lalaki ang bill natin. Weakness noon, ayaw nagbabayad ng malaking credit card. Yung ginagamit kong credit card sa kanya eh. Hindi ko alam. Chine-check niya pala yun. Ay, nako. Haba na nito. Pero diba, alam nyo na ngayon na hindi nyo kinakailangan magpa-counseling. Babasahin nyo lang yung Psalm 23 habang nakaluhod kayo during prayer and with your heart. Pagdating mo doon sa line na, and the Lord will heal my heart or heal my soul, put your heart on it. Imagine mo na si Christ, kinukuha yung broken heart mo at pinapalit yung bago. God can do that spiritually. Or, a-activate niya yung spirit mo. And parang walang nangyari. Di ba sarap nun? Do it guys. Bye now.